Hello guys, Dave Avanzado once again. So nandito na naman ako ngayon para i-share sa inyo yung project ko na Toyota Corolla Big Body na project siya para sa race car. Ngayong araw kasi dumating na yung naabangan nating pyesa. Upgrade siya para sa project car nga natin. So eto na yun. Nabuksan ko na siya kanina dahil sa sobrang excitement. Una, itong HKS Super SQV. So, ito wala tong connect sa cooling system. Kasi ito ay blow off valve. Mamaya na muna to, itabi ko muna. Papakita ko din siya sa inyo mamaya. Ito ay isang 16 rows na oil cooler na nabili ko sa Shopee Racing. Ayan, from Thailand siya. Ilagay ko sa description yung link nitong oil cooler na binili ko. Undecided pa ako kung saang part ko siya ilalagay talaga. Ang suggested na placing nitong oil cooler ay sa front bumper daw. Ewan ko kung sa loob, pero kasi meron akong intercooler, di ba, na malaki. Kaya we'll see kung anong mangyayari kasi babaklasin ko yung buong bumper niya. Kung maglalagay kayo ng oil cooler, dapat meron din kayo nito. Itong hose na binili ko ay AN10 na ano na siya, fabricated na. Actually, pwede kayong maggawa mismo nung pinaka-hose niya. Ito naman yung sandwich plate ang tawag. Correct me if I'm wrong. Ito kasi yung parang magiging mounting ito or adapter. Ilalagay mo to dun sa mismong location kung saan nilalagay yung oil filter. O, ganito yung pwestuhan niya. Yung dating pwesto ng oil filter mo, ayan, lalagay mo lang to. Ito yung mag-hold sa kanila. Itong parang bolt na to. Tapos, dun mo din nilalagay yung oil filter. So, ano bang trabaho nito? Ito, ini-split niya or naggagawa siya ng route para magkaroon kayo ng lagusan papunta dito sa oil cooler. So, babalik lang din yan kaya may dalawang butas dito. Tapos, etong nakikita yung dalawang bolt na yan, para yan sa mga sensors. Which, saktong-sakto tong dalawang bolt na to, or tatlo pa nga yun di ba? Para yan sa pressure sensor, tsaka sa temperature sensor. Kaya yun, ewan ko kung saan pa tong isa. Wala pang idea, pero kung hindi ko naman siya gamitin, iwan ko na lang siyang nakaganan. So, ito yung mga nabili ko sa Shopee Racing. Ito pa pala, may binili rin ako na silicone hose na 4mm, pati extra pa na 8mm. Yun yung kulang ko na silicone hose nung kinorek ko yung vacuum hose dito kay Brin. Kaya ihahabol ko na lang itong mga to. Ito, may saling ket-ket talaga Dahil isang shop lang kasi yung binilhan ko. Kaya sinabay ko na to, syempre, anong dahilan? Para makamenos ng delivery fee, di ba? Ito ay isang blow-off valve na HKS SQV4. Ayan, sa mga naka-turbo, kung alam nyo tunog nito or kung may ganito kayo. Ito yung mga eargasm kasi. Currently kasi, guys, ang nakakabit ngayon kay Brin ay Grady na, alam nyo yung tunog na parang humatching lang? Hangin lang talaga. Well, ito kasing SQV4, ito yung tunog na yung sumisipol, no? Diba? So, ito, sinuggest to at nirecommend ni Dre. Shoutout sa'yo, Dre at Kuya Alex. Kasi nagtanong ako, ano bang BOV yung may tunog na ganon? Based dun sa bigat niya, hindi siya mukhang cheap. Kasi talagang quality yung pagkakagawa, even yung loob, diba? Sobrang pulido. Dito sa case na to, sobrang galing na talaga gumawa ng Thailand ba to or China. Basta yung mga copy na ikipagsabayan na rin minsan. Hindi siya yung katulad dati na pag sinabing copy kasi hesitant nang bumili dahil diba? Pag hinawakan mo pa lang, sobrang alam mo na agad na hindi agad tatagal, diba? Pero ito kasi yung mga copy ngayon, alam niyo yun, parang may quality control na rin sila na pagka-copy. Alam niyo yun, diba? Tingnan niyo to, sobrang Even to, based dun sa original na nakikita ko, gantong-ganto rin yung itsura nung BOV na HKS SQV4 na original. Sobrang onti lang nung nila pagkakaiba. Siguro, ang magiging pagkakaiba na lang talaga nila ay yung lifespan. Ito yung kasama niya, pati may component pa siya like yung mga circlip, may grommet pa. Even nga tong parang manual, diba? Fake na nga siya, tapos nag-effort pa sila na maggawa ng ganon. San ka pa? So, as in yung original, ginaya din nila. Tapos, ito yung kasama niya. Meron siya mga fittings, couplings, mga adapter na kasama. So, yung circlip, siya yung maglalak. Tsaka, ito yung may valve pang mga kasama na maliliit One-way valve ata itong tawag dito. So, ito na guys, yung mga nabili ko. Kita nyo naman yung quality. Another day! So ngayon, matatanggalan natin yung bumper at makapag-fabricate na tayo ng bracket para dun sa oil cooler. Baka kasi, gising na yung baby doon. Pwede na tayo mag-grinder, pwede na mag-welding. So ayun, tatanggalin ko na lang muna yung bumper dito.
First time kong baklasin yung bumper ni Brin. Found out na meron mga putol-putol na wires dito. So ito ata yung original. Even dito sa kabila, ito, ayan, nakita ko na merong putol. So ganito yung naabutan na natin. Tapos, gulat ako, merong Mitsuba pala na Alpha Horn. Ngayon ko lang nakita to, boys, na meron pala siya dito. Akala ko ito lang kasi yung pinaka-busina niya. Ayun ang maganda kapag kinakalikot nyo project nyo. Kasi kapag second hand, di ba, hindi nyo alam yung history, ano na bang mga ginalaw dito. So dito sa ginagawa ko, ayun, nakita ko. Then even tong ano pala, hindi pala siya nakalapat ng maayos. Ibig sabihin, nagra-rattle pala to. Ayun, Ayan, possible guys, i-weld ko tong part na to. Bala ko siyang ibalik dito, sana magkasya siya. Para dito ko sana ipipwesto yung oil cooler natin. Pero i-test fit natin. Sa Evo, nandito siya. Ganto ata or ganto. Pero dahil Corolla tayo, big body, walang vent para dito sa may bumper. Ito yung una kong sinubok na pwesto. Pinagplanuhan na pwesto. Kaya etong size yung binili ko. Kaso, hindi siya kasya dito. Mali pala. So, ang chance ko na lang, kung hindi top mounted, dito sa may unahan ng condenser fan. Isa pang choice, dito sana kaso merong regulator ba to sa AC. Basta itong component na to, ayan, di yan pwedeng galawin kasi naka-piping siya ng solid. Sa ilalim kasi wala nang pwesto Ito yung ilalim, di ba? Isa pang plano ko sana dito, likod na nung radiator, kaso yung ibubuga niyang hangin nainit na rin. Siguro makakatulong siya kaso hindi gaanong Sa Mazda ganito yung mount nila. Nasa ilalim nung engine nung radiator, tapos medyo nakaslant lang na ganun. Siguro 50-degree angle ay yung sapat. So last option, dito nga sa may fender, kaso sobrang laki nung binili natin. Ano ba naman yan? Ano ba to? Is this a good problem? Or dito ang option. Total, dahil naabutan ko ng hindi pala maayos yung pagkakamount itong condenser fan. Isang side lang pala yung umawak sa kanya. Dito ko na lang siya ilolocate para low-key lang din. I mean, hindi masyadong riser yung tingin kapag kasi nandito sa bumper sa harapan. Pag expose na expose, diba? Bukod sa mabilis, mas prone siya sa mga bato. Ayun, riser din tingnan. Alam mo naman tayo. Ayun guys, ginamit ko na si Jaco para di tayo mahirapan sumilip sa ilalim kasi mababa May tama na pala So guys, binalik ko na muna yung bumper kasi ito muna una kong i-consider yung pwesto dito. Nakaganto. Kaso yun nga lang, parang 1/4 na portion nitong FMIC natin matatakpan kapag ganito. Ito na talaga. Final na to. So tinanggal ko na yung nakalagay dito kanina na bracket na yung putol. Ayan, ganito. Gagawin ko siyang symmetrical, di ba? Nasa gitna. Kasi sakto naka-busy touring tayo na naka-mesh grill 'yon. Di ba? Why not i-maximize ko yung potential nito? Dinisign siya ng mesh. Kaya gamitin natin yung pagka-mesh niya. See? Di ba? Yun siya, medyo hindi kita kasi kulay black. Low-key lang, di ba? Kasi na-realize ko kapag nandito sa medyo gitna or lower, matatakpan naman siya nitong intercooler. Ngayon alam na natin yung pwesto nitong oil cooler. Gagawa tayo ng mount, mag-sketch muna tayo para masigurado hindi tayo magta-trial and error sa pag-fabricate ng mount. Then after mag-sketch or after ng design phase, saka tayo mag-execute nung pag-DIY natin ng mount ulit. Katulad nitong ginawa sa may oil catch can. Ayun di ba? So, DIY lang ulit, kuha ng grinder, then, ayun, saka natin malalaman ang result kapag natapos na ang lahat. Nakatap. Ayun guys, tapos ko nang matest fit yung bumper, yung headlight, pati yung grill. Ito, bagong realization na kapag magta-track, tanggalin ko yung plate number para, ang laki ng magiging ni FMIC dito. Kita nyo yung butas, di ba? As well as dun din sa may oil cooler natin na nakalagay dun. Ayun, kita nyo ba? So, ito yung cons. Kasi di ba alam naman natin, si radiator, hot air goes up, cold air nasa baba. And given na rin na yung hose na papasok dito sa ibabaw ng radiator ay
galing doon sa engine. Ibig sabihin, mainit yung nandito. So, ito yung realization ko ngayon na cons. Possible na humina yung magpapalamig dito sa water cooling system, pero ang nag-gain yung sa oil cooling system. Guys, look at this. Ooh! Ito na yung ginawa kong bracket. Ito na mismo yung shape niya. Sa nakikita ko, gumaan siya ng kalahati. Lightweight yan, boy! Gagamit ako na lang siya ng grinder tsaka ng flap disc para kuminis-kines. Then, i-repaint ko na siya. Yun guys, habang pinapatuyo ko yung primer, ikabit ko na yung sandwich plate dun sa may oil filter para makamenos tayo ng oras. Kasi gumagabi na ulit, kaya kailangan natin mag double time. Ngayon, ikakabit ko na to. Una, babasbasan nyo yung o-ring kasi para hindi mag-seize yung o-ring dun sa metal. Ibinyagan nyo muna. Then, hindi siya pwede ng gantong location kasi bangga siya sa may oil pan. Ganto lang yung pwesto niya na pwede. Bangis ng bracket guys. Nilagay ko na doon yung hose kasi ipepwesto ko na itong oil cooler. Kailangan lagyan ng Teflon yung mga thread para sure ball na walang leak na mangyayari. Ito guys, may nilagay nga pala ako na 3M adhesive tape pampatanggal ng rattle, di ba? Kapag kasi metal to metal, may tendency na mag-vibrate. Ayan guys, ganun lang naman magputol. So wala nang balikan yan. Pero at least 'di ba malinis na. Finally guys, tapos na tayo dito sa project natin. Naman ko na ng maganda itong oil cooler. Kita nyo naman 'di ba? Tapos ito nga, naputol ko na. Ngayon sakto na talaga yung length nitong hose. Kaya ayan, mas maganda tingnan. Siguro lalagyan ko na lang to ng zip tie para... Tapos ito, pakita ko sa inyo yung... Ayan guys, finally, tapos na rin. At na-hand-tied ko na tong filter. Tapos ito, nalock ko na rin. Ito, reminder ko sa inyo, gagamit ko ng 25mm tsaka 27mm. Ito kasi 27 tong pula. Then yung isa naman 25mm. So yun lang naman. Ang pa ba next natin gagawin? Ayun, ibabalik ko na lang yung FMIC. Tapos yung bumper. So, yun lang. Inabot na tayo ng gabi talaga. Kasi may mga sinegway pa ako. Tsaka nagselan ako dito sa ginawa ko pa ng design tong ginawang bracket. Solid tong DIY na to guys. Solid. Hello guys, I'm back. Time ngayon ay past 12 na, almost magwa 1 AM na nga ata. Pero ito yung good news. See that? Okay na ngayon si Brin is back. Tapos kita nyo yung lights ko ngayon, kumpleto na siya, di ba? Isang rason bakit ako inabot na ng 1 ngayon kasi ang daming corrections kong ginawa, di ba? Yung sa may bracket ng FMIC. Tapos nag-wiring ako ngayon dito sa may corner lights. Ginawa ko na siyang double contact. Even naglagay pa nga ako ng flexible hose na kulay black para dun sa wirings nitong fog lamps. So, ang daming correction. Pati yun dito sa may bumper kasi napupuna to ng mga tropa. Diba? Pag hindi aligned. Ayun. Anyway, at least tapos na si Brin. Meron na siyang oil cooler na nakalagay. Okay lang yan. Hindi nyo kita. Pero nandyan lang yan guys. Tapos ayun, yung park light sa headlight. Meron na. Then nagpalit na rin pala ako ng H4 na LED headlight. Sponsor yan ni Charles. Please support my channel by subscribing and liking it. Thanks guys. See you sa susunod kong video. Bye!